Hello, hello, good morning. Good morning sa inyo dyan na mga nasa Pinas. And good evening sa mga nasa US. Charis, tikat ka girl, ang dami mong puns. Anyway, hello. Ang tagal ko ng mga ilang days din ako hindi nakapag-vlog mga inday kasi nga nagkasakit ang lola nyo. Hindi naman nagkasakit. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko for the last 2 days kasi siguro dahil sa pagod, continuously working, ganon. Supposed to be nga mag-OT akong kanina kaso nag-call off na lang ako at kinancel ko na lang yung overtime. But anyway, ang daming nagtatanong about yung, about yung sa consul interview, kung anong nangyari, kung anong tinanong sa akin. Mag-share lang ako sa inyo kung anong nangyari sa aking consul interview. Actually, kailan ba ako na-interview bago? 2022. Yeah. Meron akong appointment as early as August, kaso kinancel ko. Kasi feeling ko, I'm not yet ready. Ganon. Tapos, yun, kinancel ko siya. Tapos, after, siguro September, nag-book na naman ako ulit. Tapos, kinancel ko na naman, pati yung medical ko, kinancel ko. Tapos, yung pinaka-last is yung October, if I'm not mistaken, October 4 na interview. Or November, basta October something. Tapos, yun, nagpa-interview ako sa October. Ang mga documents lang na prepare ko ay yung visa screen, yung passport, of course, yung birth certificate, tiningnan din pinipare ko rin yung aking Senomar kasi single ako. For married individual na hindi single, of course, yung ano tong tawag na to? Marriage certificate. So, for single, it is Certificate of No Marriage or Senomar. Galing akong Saudi, nag-exit ako ng 2021 of October. So, I've been there like for more than 6 years or 5 years, mga ganyan. More than 5 years, close to 6 years. Tanong, hiningan ba ako ng police clearance? Hindi. Tinanong ba kung may police clearance ako? Yes, tinanong. Basta, pag sumagot kayo, please be precise and be respectful. Pag tinanong kayo, oh, you've worked in Saudi for 5 years or 6 years, and then sumagot kayo ng totoo. Be truthful always. Tell them yes. But on the other hand, please tell them, they will ask you if kung meron kayong police clearance. Do you have a police clearance? Meron ako noon kaso expired. Expired siya. So, dala ko rin just in case, no? Pero ang sinagot ko very precise and concise. Ang sabi ko, as per US Embassy website here in Manila, for as long as that you are not anymore actively working in Saudi Arabia, you don't have to get a police clearance for the interview. And he said, okay. He said, okay. So, yon. Napakabait nang nag-interview sa akin. Ang mga tinanong sa akin, unang tinanong talaga pagkakita niya, why were you late registered sa birth certificate? Sabi ko, may giyera sa Mindanao. Hindi ko naman alam kung meron talagang giyera. Pero sabi ng mama ko, yun talaga ang reason bakit late registered ako. Kasi may giyera daw noon sa Mindanao. So, yun. Ang pangalawang tinanong, where will you be working? What will be your position? And how much will you be paid? Syempre, sinagot ko that I will be working for ganito-ganyan, Catering Health, in Ohio. I was offered a full-time job as an RN. And here's my salary rate. Ching, ching, ching! Walaan nyo na lang kung magkano yung salary rate ko. Based yon sa experience din, syempre. Okay? Yun, hourly rate, tinanong. Tapos, may tinanong pa ba? Wala na. After nun, sabi sa akin,
after nun, ang sabi sa akin, just wait for your, embassy, embassy? I'm sorry, visa in the mail within 5 to 7 business days. Hindi umabot ng 5 to 7 business days yung akin. Pwedeng ipa-deliver, pwede ring i-pick up sa LBC kapag sa US Embassy Manila kayo nagpa-interview. So, ang ginawa ko, since ayokong ipa-deliver, kasi sometimes wala ako sa wala ako sa tinitirhan ko at that time sa Mandaluyong. So, nasa duty ako. So, ang ginawa ko, inano ko na lang, ginawa ko na lang siyang pick up. So, pinick up ko siya sa may SM, yung malapit sa SM sa amin, sa Mandaluyong. Sa may SM Residence. Malapit yun sa kalimutan ko na kung anong MRT station yun. Bonnie Station. Malapit sa Bonnie Station. Yon. Doon, sa may SM na yun. Basta SM yun na yun. Tapos merong condo sa itaas. Na SM Residence M. So, ayun. After ko ma-receive yung visa packet, pwede kanyang mag-book ng flight mo papuntang US. Of course, syempre. Supposedly, siguro pupunta ako dito ng November, pero kinancel ko. Hindi ako pumunta ng November. Kinancel ko siya. Pumunta ako January na. Supposedly, pupunta ako ng November. Pero sabi ko, I'm not yet ready. I need vacation sa province namin. So, ayun, napakabilis ng kasi halos late na nga ako dumating noon sa embassy interview ko. Kasi, ang embassy interview ko is 9:30 ata. 9:30 ang embassy interview ko. Tapos, dumating ako mga siguro mga malapit na talaga, late na ako. Wala nang pila pagdating ko. Dire-diretso akong pumasok sa loob. Wala nang pila yung sa labas, pero may pila na sa loob. Tapos yun, pumila na ako sa loob, may pila siya. Tapos merong nagga-guide talaga. Unti-unti silang nagpapapasok at nagpapapasok. Very organized. As in, medyo matataray lang yung mga tauhan ng US Embassy Manila, yung mga Pinoy. Medyo sila, parang, I don't know, parang hindi ko gusto. Mas relax at kalmado pa yung mga consul na nag-interview. Nakakaloka! So, ayun. Ano pa bang mga documents na prepare ko? COE, hindi rin nagtanong. Wala. Pinaka-importante talagang kinuha ay visa screen. Visa screen, birth certificate, Senomar, tsaka yung passport, of course. Isa pa pala, yung NCLEX proof ninyo na pumasa kayo ng NCLEX or yung license ninyo, pwede rin, pero pinaka-importante talaga that you pass the NCLEX. Yung NCLEX board examination na na yung nakalagay na pass. You pass the NCLEX. NCLEX proof. Kasi yun yung talaga isa sa mga qualification for EB3 immigrant visa. You need to be an NCLEX RN before coming here to the United States of America. As an RN, of course. Anyway, medyo hindi pa ako fully recovered ngayon, but hopefully tomorrow medyo okay na, makapagpahinga ng maayos, makakain ng maayos. Pero medyo unti-unti nang bumabalik yung lakas ko. Nakakaloka, parang hindi ako to, charis. Well, anyway guys, good luck sa mga magpapa-interview pa lang at yung mga nag-aantay. Oh my God, namatay yung ilaw. At sa mga nag-aantay pa lang ng priority date nila, nag-aantay ng opportunity at mga magtitake pa lang ng NCLEX, good luck. I wish you all the best. Huwag susuko. Always motivate yourself. Magkaroon ng disiplina kasi hindi araw-araw meron tayong motivation para gawin ang isang bagay. But we need to have discipline and a habit na patuloy na mag-improve at i-develop ang ating sarili every day. Have a good day, everyone. Good night pag nasa US kayo and good morning sa inyong lahat kung nasa Pinas man kayo. Okay? Good morning din ata pag nasa Riyadh kayo. Charis. Sige na, bye-bye.